Hindi mahanap ni Celia ang sarili na magalit kay Tyson. Inalalayan niya ito sa kama para mahiga. Humingi ng leave si Celia sa trabaho para maalagaan niya si Tyson. Dahil na rin siguro sa magandang pangangatawan, ay mabilis na nakarecover si Tyson. Makalipas ang ilang araw, tatanungin na sana ni Celia si Tyson kung maaari na itong ma-discharge nang dalawin sila ni Danilo at Gibson. Isinuot ni Tyson ang kanyang maskara nang malaman niyang nandito ang Hudson para makita siya. Nagulat at nagalit si Gibson nang una niyang marinig ang balita. Ang labanan sa pagitan ni Tyson at Mac ay naging napakaseryoso at hindi niya pahihintulutan ang ganitong uri ng pag-uugali. Medyo nagbago ang damdamin ni Danilo nang makita ni Gibson ang sugatang kalagayan ni Tyson. Ito ay nagbigay sa kanya ng higit pang kalinawan sa kung ano ang nangyayari. Nilingon ni Gibson si Danilo at pinagalitan. Tingnan mo ang kawawang bata. Hindi lang inagaw ni Mac si Celia, kundi ginulat din niya ang sarili niyang kapatid. Dapat kang humingi ng tawad dahil sa ginawa ng anak mo. Agad naman iyong naintindihan ni Danilo. Ang away na ito ay sa pagitan nila. Walang pinagkaiba ang paghingi ko ng tawad. Dapat nilang ayusin ito sa pagitan nila. Sumimangot si Gibson. So ngayon, gusto mo na sila mismo ang mag-solve? Mali ba ang narinig ko bago ka pumunta dito? Nang sabihin mong nasa likod ka ni Mac. Ngayon, alam mong wala nang magandang dahilan si Mac para gawin ang ginawa niya. Kung tatanggi kang humingi ng tawad kay Celia at Tyson, hindi na kita ituturing na anak ko. Walang lakas ng loob na tumanggi si Danilo nang makita kung gaano kagalit si Gibson. Bumaling siya kina Tyson at Celia. Kasalanan ni Mac. Dapat mas dinisiplina ko siya. Tuturuan ko siya ng leksyon. Siguro nga kapatid ko siya. Pero ni minsan, hindi niya ako tinrato bilang kapatid. Mariing sabi ni Tyson, naalala ba niya ang pagiging magkapatid namin? Noong siniraan niya ang nanay ko. Noong kinidnap niya ang asawa ko. O nung binaril niya ako. Hindi ko matatanggap ang paghingi mo ng tawad. Nagulat si Gibson sa reaksyon ni Tyson. Hindi gusto ni Gibson na makita magkaaway ang kanyang anak at apo. Igalang mo ang nakatatanda sa'yo. Ang tatay mo ay humihingi ng tawad sa'yo. Ang pagtanggap sa paghingi niya ng tawad ay makakabuti. Kung wala kang tiwala na disiplinahin niya si Mac, sisiguraduhin kong mangyayari ito. Isa pa, para makabawi sa'yo si Mac, ililipat ko ang lahat ng shares ni Mac sa'yo. Dad, anong sinabi mo? Hindi makapaniwala si Danilo sa kanyang narinig. Ito ay isang katawa-tawang desisyon na ginawa ni Gibson. Tumututol ako. Ang mga shares na yun ay para kay Mac. Kaya paano maibibigay ang mga yun kay Tyson? Galit na protesta ni Danilo. Makikita mo sa mga mata ni Gibson ang pagkabigo. Hindi niya inaasahan na gano'n na lang ang pakikitungo ni Danilo sa kanyang dalawang anak. Si Gibson ay palaging nagpapakita ng awa kay Tyson. Nang makita ng sarili niyang mga mata si Danilo, na halatang pinapahalagahan si Mac, lalong nalungkot si Gibson. Wala kang karapatang pagdudahan ang desisyon ko habang nabubuhay pa ako. Hindi ko pa napagpasyahan ang bagay na yon. At walang maglalakas loob na kumbinsihin ako sa kung ano man. Alam ni Tyson na ang pinakamahalagang bagay para kay Mac ay ang Hudson Group. Ang pagkawala ng mga shares ni Mac ay mas magiging masakit kesa sa kamatayan. Nang maisip ang bagay na yon, sumagot siya. I accept it. Nang marinig iyon, hiniling ni Gibson kay Danilo na umalis para makapagpatuloy si Tyson sa pagpapahinga. Nang makaalis si Danilo, nilingon ni Gibson si Celia at tinanong kung maaari ba silang mag-usap ng pribado. Napansin ni Gibson ang pag-aalangan ni Tyson, kaya nakangiti niyang sinabi, "Huwag kang mag-alala, walang masamang mangyayari kay Celia." Dahil dito, sabay na lumabas ng kwarto sina Gibson at Celia. Ang unang ginawa ni Gibson ay humingi ng tawad kay Celia. Pagkatapos, ay nagsimula siyang magkwento tungkol sa nangyari kay Tyson. Noong bata pa ito. Noong bata pa si Tyson, mahirap ang naging buhay niya. Pero lagi siyang nagpapakita ng sense. Palagi siyang natatakot na nag-aalala ako sa kanya. Kaya paulit-ulit niyang sinasabi sa akin kung gaano kaganda ang buhay niya. Ang iba sa pamilya Hudson ay may lihim na pagkadisgusto sa kanya. At ramdam ko na hindi nagugustuhan ni Mac at Doreen ang pakikitungo ko kay Tyson ng maayos. Ngunit meron akong mga dahilan. Alam kong palagi nilang binubuli si Tyson. Pero para mapanatili ang pagkakasundo ng pamilya,
Nagpanggap akong walang alam. At sa halip ay naghahanap ako ng ibang paraan para makabawi kay Tyson. Napabuntong hininga si Gibson nang maalala ang nakaraan. Sel, salamat sa pagsama mo kay Tyson. Pinasaya mo siya. Pakiusap, huwag ka mag-alala. Hindi na ito mauulit. Umaasa ako na kayo ni Tyson ay mamumuhay ng matiwasay at masayang magsasama. Sa mga salitang ito, kinuha ni Gibson ang isang bank card at inilagay ito sa kamay ni Celia. Naantig si Celia sa kabaitan ni Gibson, pero hindi niya ito matatanggap. I'm sorry, pero hindi ko ito matatanggap. Pakiusap, kunin mo. Mapilit na sabi ni Gibson. Isipin mo na lang na ito ay isang maliit na regalo mula sa iyong lolo. Masama ang loob ni Celia sa pagtanggi nang makita niya kung gaano kapilit si Gibson. Kaya naman naiinis niyang tinanggap ito. Si Gibson ay isang tao na may isang salita. Hindi lang niya pinaalis si Max sa kumpanya, kundi binawi rin niya ang lahat ng shares nito. Nang bumalik si Celia sa tabi ni Tyson, iniabot niya kay Tyson ang bank card. Binigay sa atin ito ng lolo mo. Regalo daw niya. Pero hindi natin ito dapat tanggapin. Sel, ingatan mo lang. Kung hindi mo tatanggapin, hindi magiging masaya si lolo. Hindi na nagsalita pa si Celia. Dahan-dahang nagpatuloy si Tyson. Sel, hindi mo ito matanggap dahil galit ka pa rin sa akin, hindi ba? Alam kong lubos ako nagkamali. At pangako, wala na akong itatago sa iyo sa hinaharap. Pakiusap, ibalik mong muli ang tiwala mo sa akin. Si Celia ay hindi nagalit, ngunit nag-aalala siya tungkol sa kanyang nalaman mula kay Gibson, tungkol sa magulong nakaraan ni Tyson. Sa kabilang banda, gusto pa rin niyang turuan ng leksyon si Tyson. Sa seryosong mukha at tono, sinabi niya, matagal kang nagsinungaling sa akin. Kaya nahihirapan akong patawarin ka. Sa tingin ko depende sa performance mo sa susunod na mga araw. Nakahinga ng maluwag si Tyson sa ultimatum. At least nagkaroon siya ng pagkakataon para makabawi. Huwag ka mag-alala, Sel. I will behave perfectly.